Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. 9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad Ninaga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Aldaw na kitang Martes kunyan mga tugang pizza 21 Kampunan na Mayo taon 2024. Yaw naman kami para iatod sa induan mga baretang amay nasa inupong maantabayanan sa labay sa mga kakamping radyo. Ini po ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Naantabayanan kita sa mga broadcast ka 99.9 DWEB FM Kamsur, hali po dyan sa Rinconada area. 99.3 KM Kakampi Partido. 91.9 BBS FM Saraga City. Natabaya naman kita via FB Live. Sa pangarang kang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Ali po din sa studio kan Kakampi Kamsur Saraga City. Kaya manang ko si Ivan Bulawan sa lado teknikal. Ako po si Jun Bernas. Bahatod ka mga bareta. Ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Uyan ang mga bareta ay sa lado nasyonal. Naikulungan na bilang bagong leader ka Senado si Senate President Francis G. Escudero matapos mag-resign sa pwesto si Senador Juan Miguel Zubiri. Inot ka rin nagputok ang pareta na ikukodita ka na sa 15 senador si Zubiri. Sa sarong pahayag, bago magpo ng sesyon, inako ni Zubiri na heartbroken siya, lalo na't dahil man siya kalaban ka mga nasa puder. Dahil man sinabit ni Zubiri kung ano ang instruction na dain niya nasunod, kaya kaipuan niyang mag-resign bilang Senate President. May report na dapitigdi sa dain niya pag napugulan na investigasyong kang komite ni Senador Ronald Bato de la Rosa dapit sa nag-leak na lumang dokumento sa Philippine Drug Enforcement Agency kung saan na nasabit ang pangalan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin aktres na si Maricel Soriano. Sa sayang emosyonal na pagtaram, si De La Rosa rong pinasalamatan ni Zubiri at mga pagilibang senador kay Maran si De La Rosa na dahil napugulan ang paghibi. Ibinahagi ni Zubiri, parago siyang susuportaran ang independence ng Senado at sinagpapasalamat siya sa kabus na mga suporta sa iya. Si Senador Alan Peter Cayetano ang nag-nominate kay Escudero bilang bagong Senate President na dahil na kinakaipuan agyan sa Burutuan o agyon sa Burutuan ulit na Mayo maniling kalaban asin kayang magkontra. Kabali nagsumpa ni Escudero ang agom ni Harty Banglista sa atubangan ni Senador Mark Villar, pinakahubi ng biyembro ng Senado. Sa sayang pagtaram matapos magsumpa, binistol ni Escudero ang mga naginibuan ni Zubiri bilang leader ng Senado. Ipinagirumduman ni Escudero na dati nila sindang magkaibang grupo ni Zubiri kung saan na biyembro siya kang Spice Boys si Zubiri. Sa Kamara na naging instrumento tangaling magtrayumpo ang impeachment complaint laban kinating Presidente Joseph R. Estrada, mentras tantong bimbroman kan Bright Boys Estrada si Escudero. Mentras tanto kabali man sa nailhir bilang mga bagong leader kan Senado si Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada. Napigribayan man si Senador Lorin Legarda asin Senate Majority Leader Francis Tolentino, napigribayan man ni Senador Joel Villanueva. Nag-resign naman sa sailang mga pinapamayo na komite si Senador Nancy Binay asin Senador Sani Angara. Mientras tanto sa ibang baretang unyan sa mga motorista, balik sa paglangkaw ang presyo kang krudo o diesel asin gas. Mientras tantong bapanagos man ang pagbabakang presyo kang gasolina puun ngunyan aldaw Mayo 21. Sa mga magkasunaway na anunsyo kanagkaperang kumpanya ng petrolyo, 25 sentimos ang madadagdag sa presyo kang kada litro kang krudo, mientras tantong 30 sentimos man ang ilalangkaw sa presyo kang kada litro kang kerosene. Mientras tanto ang gasolina
tatapyasan ni 10 centimos. Karagtarikod na simana, 2 pesos kada litro ibinaba kan gasolina, 50 sentimos sa diesel, asin 85 sentimos man sa gas. Ang nag-anunsar ng paghiro sa sendang mga presyo, iyo ang Shell, Caltex, Sea Oil, pati naman ang clean fuel. Mentras tanto migilauman, masunod naman na ma-anunsyar ang iba pa mga kumpanya ng petrolyo bago mag-alas 6 ngunya na pagkaaga. Oras ko niya mga tugang alas 5:10 nin pagkaaga. Mientras tanto, binati naman ni Speaker Martin Romualdez si Senador Chis Escudero matapos sa ibugtak Senate President Karibay ni Senador Mig Zubiri na naghilig sa pwesto kasugma. Nagbabot naman kasayang labi-labing pasalamat ang Speaker sa liderato ni Zubiri na nagibong padanayon ng pagkakasaro sa duwang kongreso asin ang matawadan na serbisyo sa paiging pamayukang Senado. Sa description man ni Speaker Ki Escudero, sayang sinabi na sarong respetadong tao sa kinaaban kang politika. Binibisto sa sayang edukasyon, may integridad asin commitment sa namanwang Pilipino. Nagalaom mas si Speaker na maging mabunga ang bagong partnership sa pakultaran ng Senado pati naman kang Kamara de Representantes. Ang kunyang kaya, naampang sa madabaybang angat nin oportunidad ang Pilipinas asin sa paagiban kang pagkakasaro, epektibo kaning simbagan para sa sarong bagayon na futuro para sa mga Pilipino. Tinabandu pa ni Romualdez na mantinido ang Kamara sa promesa kani na ipasar ang mga importanteng mga propostong lay na masimbag sa kapakanan asin progreso ka nasyon. Sinaram kang administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa idang ipiglatag ang mga komprehensibong programa asin inisyatibo na may katuyuhan iangat ang pagbuhay kan mga Pilipino. Kakampi Network News. Kay Puan maharapan ang tunay na nakapanaman sa sinasabing gentleman's agreement sa pagkuntaran kang Pilipinas asing kan China katakod kang Ayungin Shoal bago madeterminaran kung sakop ini sa narom kang international law. Sa pagdangog kang House Committee on National Defense and Security with the Special Committee on West Philippine Sea, sinabi ni pinahig ni DOJ Senior State Counsel Attorney Freddie Ganchuon na sinarom kan international law. Ang duwang autorisadong opisyal kan duwang nasyon na naglaog sa kasunduan pwedeng nakagapo sa nasambitang kasunduan. Ipinaliwanag ni Ganchuon na mayong formalidad sa gentleman's agreement. Bukod sabiyon, pwede ning gibuhon na mayong nakahampang na testigo asin dawa bakong formal na ipagi sa kasuratan. Sigun saya, inaapod na oral treaty na tinutugutan sa international law. Siniman kung may konsider na legal o dai. Ini nakadepende sa nakapalaman sa kasunduan kung kaya kay Puan maaraman ang tunay nakapalaman digdi. Naglinaw pa man kan opisyal na kung illegal na nasambit ng kasunduan, dahil na ini madanay, urita na ibasura na ini ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kan Agosto taon 2023 kan nigarang kani na nagpromesa ang Pilipinas sa China na halion ang BRP Sierra Madre hali sa Ayungin Shoal. Malinaw subot ang ipinahayag ng Presidente na kung igwamang kasunduan sa nakalis na administrasyon, saya na ining ibinabasura. Erot naman at tinawando ni dating Presidente Rodrigo Duterte na dahil siya nakipagkasundo sa China katakod sa pagtanggal kan BRP Sierra Madre. Matapos mailihir si Senador Chis Escudero bilang bagong presidente ng Senado, si Senador Jingo Estrada na ang napili man bilang bagong Senate President pro tempore. Sa plenary session ng Senado, formal nang nagsumpa si Estrada sa nasambit ng posisyon. Pigdiba ni Estrada si Senador Loring Ligarda na nagdimiter man sa pwesto kasunod kang paghilig sa pwesto ni Senate President Mig Zubiri. Ang trabaho kan Senate pro tempore, iyo ang manginutan sa mga sesyon. Sa plenaryo kada Mayo ang Senate President. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras yato niya matugang alas 5:14 ng pag-aga. At yan po ang tabayaran ng mga live report. Magaling sa mga pagriban yato sa luwas.
Minuli sa sinasabing paragos na pagputik na site for contempt sinda dating Philippine Drug Enforcement Agency agent Jonathan Morales asin dating National Police Commission Agent Eric Santiago, si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang namamayo sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang nag-cite for contempt kay Santiago huliman sa pagputik asin pag-ako kan paggibo ning istorya. Mientras tanto, si Senador Jingo Estrada man ang nagagad na ma-cite ning contempt si Morales huli sa pabarabagong pahayag. Pero imbes naman sinabi ka senador na nagpuputik ang dating ahente kan PDEA. Nagampangman sa pagdangog si dating Executive Secretary Paquito Ochoa. Napignigaran, nabistado niya si Morales asin siya nagpagat sa operasyon kan PDEA basado sa informasyon na isinasabit sa iya o isinasabit mo niyan kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pati naman sa veteranang aktres na si Maricel Soriano sa droga kan taon 2012. Ang sarupang resource person si James Kumar kan Volunteers Against Crime and Corruption sa paghampang sa komite sa paagikan video conference nagnigarman kang pagsabit sa iya ni Morales. Nasa ospital man si Kumar huli sa stroke asin acute bronchitis asin pinilit sa naman niya magampang sa pagdangog tanganing liligon an sa iyang pangaran. Ang pagdangog ikatulo dapit sa naisa publiko mga dokumento kan PDEA na pauro o truma na pigdinigaran nahali sa sainda asing pugulinda ang confidential documents. Oras ko niya matugang alas 5 di 6 ng pag-aga. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga baletan dito ng Senado National, inalok ka mga kongresista ang Senado na ikonsiderar ang bersyon kang House of Representatives sa pag-abindar sa Agricultural Tarification Act. Nakatuyan pa pababaon ang presyo kang bagas asin dagdagan ang buffer stock kan bagas. Ang House Bill 10381. May katuyuan na maamindran ang Republic Act number 8178 o ang Agricultural Tarification Law. Napig-amindra naman ilot bilang Rice Tarification Law. Nagrauman si Deputy Speaker sin kason Congressman David Suarez na matagaman ng panahon ang Senado para sa pagdiskutir kang propostong abyenda sa Rice Tarification Law. Nagkapera sa mga senador na pabor sa nasabit ng proposto, ibalik ang mandato sa National Food Authority para makapagpapaka ng bagas sa merkado asin makapag-importan ng bagas huliman sa corruption issues. Maliwanag ni Suarez, ang propostong abyenda particularmente ang issue sa NFA at dapat o ang bako dapit sa korupsyon kung masiguro ang food security, kundi masiguro ang food security asin may baba ang presyo ng bagas. Dagdag pa kang kongresista in kaso maging lay asin maimplementar sa marikas na panahon tulos mapababa ang presyo ng bagas sa 15 pesos. Inalok man ni House Assistant Majority Leader asin tagig Congressman Amparo Maria Pami Zamora ikonsiderar ang bersyon kang Kamara de Representantes. Nagristro ning pagbaba ang trust rating asin performance ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin Vice President Sara Duterte sa inot na parte kan taon 2024 basado man sa pinakauring resulta kang survey kang Octa Research Group. Dawa na nga ni may paghuros kadaklanban sa mga adult Pinoy. Padagos mangganaray nagtutubod asin aprobado sa performance ninda Presidente Marcos asin Vice President Sara. Basado sa survey si Presidente Marcos nakapag-restro ng 69% trust ratings. Dawa na nga ni mas baba ini ning 6 na puntos sa 75% ng trust na nakuha kanika nagtalikod na Disyembre taon 2023 mentras tantong 65% ang sayang performance rating. Nakakuha man ng pinakalangkaw na trust rating ang Presidente sa Balance Luzon, 79%. Mientras tantong pinakababa sa Mindanao, 48%. Mientras tanto si Vice President Sara nakasungkit man ng 68% trust. Masababa ng 9 na puntos halis sa 77% kan December 2023. Mientras tantong 64% ang sa performance. Pinakalangkaw na nakuha sa trust ni Sara Duterte sa Mindanao, 95%. Asin pinakababa sa Balance Luzon. Ang survey, inibuman pun kan Marso 24 sulong 27, napigpartisiparan kan 1,200 na respondents na nag-edad 18 anyos pataas.
Alas 5:20 ang oras siya tungkol yan. Sa iba pang detalles ka mga bareta, pigsugo na kan Department of the Interior Local Government ang pagtanggal ng police power kay Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Hindi patapos ang questionabling nationality kini, asin ang bakadudang koneksyon sa mga illegal na aktibidad kan Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa sayang nasa sakupan. Sigun ki DILG Secretary Benjamin Abalos Jr., tinawan niya na ang direktiba National Police Commission para sa withdrawal kan police power kan sinambit ng mayor. Batandaan, pigrekomendar kan DILG sa ombudsman ang preventive suspension sa alkalde kasabay kan pagbilog ng Special Task Force huliman tamayong kakayanan DILG tanganing hilingon ang subot koneksyon niya sa Pogo Hub sa sayang banwaan duman sa Tarlac. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta niya tungkol yan, naabot na kang Commission on Elections Comelec ang target na 3 milyon na bagong rehistradong botante para sa 2025 midterm elections. Sa pinakuring datos kang Comelec kasugma, sumirikat na sa 3,020,999 ang kabilugan ka mga nagparehistrong botante sa nasyon. Ero tama na sinabi kan Comelec na nasa 3 milyon na botante ang silang target sa voters registration na madurar sundong katapusan kan September ngayon na taon. Pinakadakol ang mga aplikasyon na pigproseso halis sa Region 4A na may 541,724 na sinusundan ka National Capital Region na may 440,857. Pinakadikit man ang nagparehistro sa Cordillera Administrative Region na may 39,059. Sa kunyang paragos ang pag-ikot kang Comelec sa marabibang parte ka nasyon tanganing alokon ang mga pwedeng magboto na magparehistro na. Karakterikod na simana, sinabi kang Comelec nasa 4.2 milyon na botante ang binaklas sa listahan huliman sa naipagpali sa nakalis na duwang perilian o eleksyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa mga bareta niya tungkol yan, isa inuton taban, siyap sa Banuang kang Kalabangka, Camarines Sur, natuprod ning kalayo sa sarong nagbungkaras nakasulo sa sinampit ng Banuaan. Italias kang bareta ngayon, halik kay Junel Cuba. Junel. Enterong natupok ng kalayo ang sarong siyap sa Banuaan kan Kalabangka, Camarines Sur matapos na masulo kan sudma. Ada insidente nangyari bandang alas 8:45 min pagkaaga kada sa partidismo kada Kalabangka, Camarines Sur, partikular na sa barangay na Sabang Kalabangka, Camarines Sur sa investigasyon na napagaraman na sarong concerned citizen na nagpaabot nin report sa hitatura kan pulisya kan Banuaan kan Kalabangka, Camarines Sur asubot igwanin na nasusulo na siyap sa barangay kan Sabang Kalabangka, Camarines Sur tulos-tulos nagpaabot maning impormasyon at mga autoridad sa opisina kan Bureau of Fire Protection na tanganing magrespondi sa lugar na pagsamanda na anda sarong nagangaran na housing to Daniel E. Ulicia, 70 anyos sa Mayagumba, residentes ka na sula sa isa barangay Sabang Kalabangka, Camarines Sur, ana amay na nagasulo ni mga basura sa nasampit ng lugar arani sa maya siyap kana Apollo o na pagsasadiri kana Apollo Asidro Aplasa, 64 anyos asin na digdi kana mag-arap-adap na nasambit ng kalayo na pinagsusulo sa basura. Biglang nagrelayog ang mga debris kani asin na tuminama sa parte mismo kana sarong mechanic shop na nagresulta tanganing ini anda kakanunin kalayo asin mabu anda mga miyembros kan PNP anda padagos sa pag-investigar kana sambit ng insidente mantang ang Bureau of Fire Protection nagrespondi sa lugar alagad natupok man gararay ng kalayo na nasambit ng
mechanical shop na pagsasadiri kan sarong 64 anyos kan Barangay Sabang, Calabanga, Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Network News. Pamilya kan tinderong naputol ang lawas sa aksidente sa Pamplona, Camarines Sur, asin driver kan van nagkaulay na. Mike Rabito sa report. Mike. Mike Rabito. Babalikan natin yan. Okay na, go ahead, Mike. Nagapahayag ni Mr. Danilo Ramirez na mato ang tugang ka na paratinda ng Puto Kutsinta na si Rizalde Ramirez na matapos ang nangyaring aksidente sa indang tugang na pagkasunduan kana sa indang mga pamilya na makipag-areglon sana sa driver maging sa may sadiri kan kulor itom na Nissan Urban na nakadisgrasya sa indang tugang. Pagali sa buot sa original na 400,000 pesos na sa indang pinaghagad sa driver asin sa may sadiri kani na pagkasunduan na 200,000 na sana an itatao kan driver magin kan kagrugarin kang ban inhulitan mga ini an mayo man supot asin nagtitios man. Tugang kong babae ang hinagad nga ni 400,000. Ngunyan nag-uruli doon sa polis 200,000 ang kaya kang nakadisgrasya. Turnover naman sa ko, pasa sa ko isiko na wala na ako takong mapasya ta matoa. Kanya ako tumugot na ka mo dyan sa 200,000 takong mayong-mayo man. Basta nga niya ako mapagkarining tugang ta. Parte kan naging magapahayagan ni Mr. Danilo Rodriguez kaninian makaulay kan mga taga-media sa burol kan tugang ninda na si Rizalde Ramirez ang nagadaan dyan sa barangay San Gabriel, Pamplona, Camarines Sur kan alas 5:40 aldaw nin Domingo. Para sa Kakampi Network News, Mike Rabito, kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Ikinaugma man ni dating Senador Ping Lacson na naging pag-cite ning contempt kang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs gidating Philippine Drug Enforcement Agency Agent Jonathan Morales. Ipinahayag ni Lacson na tama ang ginimong aksyon kan Senado laban sa sinambit ng putikon na dating ahente kang PDEA. Matandaan kasugma pig-cite ning contempt kan Senate Committee on Senate Committee na pinapambayan ni Senador Ronald Bato de la Rosa si Morales huli sa panagos sumot kaning pagputik bilang resource person kang komite. Dapit sa investigasyon sa sinasabing nag-leak na dokumento halis sa PDEA, nagsasabit kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa illegal na droga. Katakot gani, matandaan sinabi ni Lacson na day parang naloy nasarong scrap of paper sa naman sumot ang sinampit ng nag-leak na dokumento. Mientras tanto, inapod man day parang naloy ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Morales na sarong professional liar. Asin garo na sumot jukebox na kakantaw ng mga gustong ipakanta sa iya karibay ng kwarta dawa sintonado. Pinakusugpak ang Department of Trade and Industry ansay na mga lakdang para labanan ang mga price manipulators asim protektahan ang mga consumer sa ibong kampantakang La Niña phenomenon. Liwat tinawan doon ni DTI Secretary Alfredo Pascual ansay ng suporta sa whole of government approach ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Duman sa mga negosyanteng kinokontrol ang presyo ka mga mayor na markadon lalo na ang bagas. Sigun ki Pascual, maigot na binabantayan kan sa indang ahensya ang presyo ka mga markalon sa enterong Pilipinas. Ini parte ka sa indang preparasyon sa nagdadangadang na La Niña. Naikipagtabangan naman ng DTI sa Department of the Interior Local Government, DILG, para sa pag-reactivate kan Local Price Coordinating Councils. Layo ang crucial partner kan DTI sa indang price monitoring initiatives. Pinapaganumdumpaman kan DTI Secretary ang mga Pilipino. Automatikong ipautob ang price control sa mga lugar na apektado kang kalabidad as inipresararom sa state of calamity ninhuli sa La Niña. Patanid pa ni Pascual sa mga negosyante nag-aprobitsar as inimbolto sa illegal price manipulation, siyertong maninimbag ang mga nisalay.
Ang kolaborasyon ka mga nasampit ng ahensya patunay sa unified approach kang gobyerno para pakatamanan ang interes kang publiko laban sa mga oportunista. Nagpayag na kasayang pakikinumamay si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Islamic Republic of Iran kasunod ng pagkagadan ni Presidente Ibrahim Raisi, Foreign Minister Hossein Amir Abdullahian. Asin sa inda mga pagliba, ninulis sa sarong trahedya. Sa sayang statement sa social media, nagpaabot ng udok sa abot na pakikinumamay si Presidente Marcos sa mga namanuan asing gobyerno kang Iran urog na sa pamilya kan nagada na presidente asin foreign minister. Matanda buminagsak ang helikopter na pigluradan ni Raisi harani sa siyudad kan Julfar sa Iran kung saan apor sa presidente kang Iran nagadanman ang 8 ibaba. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras siya ito kunya batugay, gawa na kitang 31 minutos pagkalampas ang alas 5 ng pag-aaga. Katakot kang bareta duman sa Iran mga tugang, asa to yung mga pagriba duman, asa to yung mga kababayan duman. Asa ko yung batchmate na si Gina, nakaantabay ngunyan. Sabi niya, intero nagbubulos ang luwa ngunyan sa Iran sa pagmundo sa pagkagadan kan sa idang presidente. Kabali sa mga nagmumundo at mga Filipino na yaon sa sinambit ng nasyon. At yan, maparagos kita ka mga bareta dito po sa Kakampi Network News. Kita po paragos na ang tabayaran sa mga kakamping radyo ngunyan pong aldaw na Martes, Mayo 21 taon 2024. Mabalik kami at yan para iparagos sa mga bareta sa Kakampi Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News. From the Facebook, ini matapos ma-arrestar ang duwang individual kabali ang sarong ina na imbulto sa pagpapakal sumot ning walo pa sarang aldaw na umboy online sa Dasmariñas City, Cavite. Sigun PNP WCPCO Chief Police Colonel Renato Mercado, dadakop sa entrapment operation sa sarong simbahan sa Cavite ang sarong ina asim broker kani na nagpabakal sumot ning umboy sa enot na kantidad na 90,000 pesos. Andua, presente na kakulong duman sa Kampo Krami. Sa gribong press conference, kasugma nagpaig din pagkaalarma si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga unauthorized adoptions sa pagiling Facebook Marketplace kung saan ipinopos na kan mga magurang ansay na mga umboy online para maipabakal sa mga gustong mag-adapt ning aki. At mga magurang bansubot ang naghahanap ni mga aki na maampon sa pagiling social media. Sabi ni Gatchalian, ang pagpapaampon sa luwas kampatakaran ka National Authority for Child Care konsideradong krimen. Makusubot rason ang pagdios na ganing ibabakal ang mga aki. Napagaraman, nasangunyan, nasa 20 sa 40 social media page na imbulto sa pagpabakaling umboy o nakakaigwaning riribayan nin mga umboy. Sabi man kan DSWD ang sekretary na si Janelle Estrada, ginibo nindang mas madali ang proseso kang pag-aampon asin mas barato. Sigun saya, pinalipot namang ng gobyerno ang proseso kan legal adoption sa anom sagod 9 na bulan sa mas marikas na matching processes asin pinasimpleng mga requirements. Pambira, pati umboy pinababakal na sa marketplace. Garo na sitso. Mientras tanto, nagpapatarin ba ang Food and Drug Administration sa publiko laban sa pagbakal ni mga bulong sa medical doctors na day autorisado ang clinic as in health facilities. Sigun sa ahensya, nagparwas ning Administrative Order ang Department of Health na nagsusugo sa mga establishmento na nagpapakal ng bulong na magkaigwa na muna ng license to operate o autorisasyon hali sa FDA bago magkurusin ng pagbabakal ng bulong. Nakaresibi kaya ng informasyon ang mga ahensya o ansay ng ahensya na igwang mga doktor ang nagpababakal ng bulong nin mayong autorisasyon hali sa FDA, mayong guidelines kansarong pharmacist asin day nagtato ng resibo. Ang aktibidad ni sarong pagpalga sa mga presenteng regulasyones. Huli kani, nangapunan ang FDA na tulos na punduhuna ang pagpabakal ng bulong kundi pa ininakuha ng mga kinakaipuan na dokumentos. Pigdinaw man kani na dapat ipabakal ka mga lisensyadong drug manufacturers as in distributors ang silang produkto sa mga unlicensed o lisensyadong retail outlets.
Alas 5:44, kinontra ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang naging mga payag ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon, na gibo-gibo sana ang mga pagtiyos o aligasyon ng mga pagtiyos. Matandaan tayo para naloy. Sinabi ni Gadon na gibo sana man subot kan mahiwas na imahinasyon ang kadakol kang kadaklan ang baparapit sa poverty. Sa sarong press conference sa kasugma, ipinahay ni Gatchalian na day pa sila nagkakauli ni Gadon dapit sa nasambit ng naging payag gani. Mientras tanto, dawa na nga ni day niya nadalan ang video kang pagkasabi ni Gadon na aligasyon sana ang pagtiyos. Matao man siya ning paliwanag dapit sa lado kan DSWD sa isyu. Nasambit ni Gatchalian ang naging direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pag-abot kan 2028 dapat na single digit na ang pagtiyos sa Pilipinas. Katakot nga ni Pigheras mangkan DSWD ang mga programa kang ahensya para malabanan ang pagtiyos. Aron kan food stamp program na masimbag sa kagutuman, Pantawid Pamilyang Pilipino Program o FORPIS, Assistance to Individual in Crisis Situation, asin ayuda sa kapos ng kita program o AKAP. Alas 5:45, balikan tamo ng mga bareta halikod dyan sa luwas. 46 anyos na padre de pamilya sa Baao, Camarines Sur, inarestar ninhuli sa kasong pangmamaltrato. Baretang yan, halikid Junel Cuba. Junel. Dinakop kan mga autoridad duman sa Banuan kan Baao, Camarines Sur ang sarong 46 anyos na padre de pamilya uliman kan kaso nin pagmamaltrato. Alas 2:10 ninda pagkapon kanda sudma kanda dumanada personal kan mga autoridad anda residensya kanda suspek sa zona 3 sa Barangay San Jose, Baao, Camarines Sur. Ang tracker team iyon nanginot para arestaron ang suspetsado na si Rex Bungkayaw Isimpuego, 46 anyos, mayagong trabador kan zona 3 sa Barangay San Jose sa Banuan kan Baao, Camarines Sur. May daran in mandamiento de arresto ang mga autoridad na piga paluwas ni Honorable Judge Rima P. Orbon Ortiga, Presiding Judge kan RTC 5th Judicial Region Branch 7 sa siyudad kan Iriga na pinagpaluwas pa kan taon 2022 o 2 taon na nakakaagi ang suspect na atubang kaya nin kasong pagmamaltrato sa minor de edad o pagbalga sa Republic Act 9262. Ang suspect pinasaan kan sa iyang mga diretso kan mga autoridad asin sinabihan man na pwede siyang magkuanin sa diring abogado alagad kun mayo mataunin abogado ang gobyerno tangani man na yun mismo ada magkaigwa ni pagtanggol sa iya sa korte. Ang suspect matapos na ramalan ini ada pigdarago na sa parte kan sarong doktora o klinikan ni doktor tangani man na ipa-examine para siguraduhon na mayo nin ano man na puwersan asin pangkukulog na pinaghibuan mga autoridad kan Banuan kan Baao kan ini arestaron ini nakatulong na ngunyan sa Baao Municipal Police Station. Ang korte nagsugo man na pwedeng makapagpiyansa ang suspect sa kantidad 72,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Junel Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mural painting competition sa Pasakaw, Camarines Sur nag-arangkada na. Balitali kay Mike Gravido. Mike. Pahayag ni Municipal Councilor Joel de Alday, miyembro kan Sangguniang Bayan sa Banuanin Pasakaw, Camarines Sur na tanganing maipahiling ang talento kan mga local artists sa Banuan kan Pasakaw, maging si mga local artists sa pagtaraid na Banuan. Sinabi kan opisyal na puon kasudma Mayo 20 nagsikad na ang mural painting sa Signature Park sa Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur, parte kan second Mayor George Bengua Sports Fest 2024 kung sa in plano na ipahiling kan mga local artist
naging istorya kan Banuan kan Pasakaw poon kan 16 to 18th century sagod sa presente sa paagi kan sa indang gigibuhon na drawing sa Kodal kan Signature Park na yaon dyan sa Barangay Santa Rosa del Norte, Pasakaw, Camarines Sur. Naging magapahayag ni Konsehal Joel de Alday kaninian makaulay kan kakampi mo patrol sa formal na pagbubukas kan mural painting kasugma dyan sa Signature Park sa Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Mientras tanto, Ciudad Gandaga may 7,000 na bagong botante alagad na sa 10,000 man ang pig-deactivate o tinanggal sa listahan. Paretahali kay Maiko Garcia. Maiko. Pebrero 12 hasta Septyembre 30 ang periodo ng voters registration kang Komisyon ng Elections bilang preparasyon sa perilian sa national as in local sa taong 2025. Digdi sa lokal na sanga kang COMELEC sa Ciudad Gandaga, signifikanting numero naman ang itinataos kang opisina mapadapit sa new registrants. Sa pahayag ni Abogado Michael Julia, election officer kang COMELEC Naga, nasa 7,000 na daa ang mga bagong butantes. Kabanga digdi, si mga first-time voters ang natatada, si mga nag-transfer mag-aalis sa Los kang Naga, pasiring digdi sa lokal syudad. Pasiring naman sa kabangan kang peryodo ang registration alagad namit na nila. Si kabangan considering expectation na 9,000 additional voters. Alagad sinabi man ni Julian na nasa 10,000 na botante, digdi sa Naga ang 4D activation naman, sinda si mga day nakapagboto ng duwang magkasunod na national and local elections. Tinawan doon ni Julian na day totalmente nga haliw ng registration record ka mga na-deactivate, kundi haliw sa nasinda sa listahan kang active voters padagos. Ang pag-inkaminar kang COMELEC sa Ciudad Gandaga na magparehistro asin magpa-reactivate. Aprobitsaran ang pagkondusir kang satellite registration dangan day na halato ng last day kung rin haralabaon ang mga nakapirila. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:52. Kumpiyansa si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dagos ng matutuldukan ang insurgency sa Pilipinas sa ilalim ka sa termino. Sa sarong entrevista, ipinahayag ang Presidente na may nahiling na siyang progreso bagong araw kayo ito na maribong pa. Nawaragani may nagkaperang mga nangyaring inkwentro sa pagkultaran ng gobyerno asin makawalang grupo. Bako namang ini kadakol araw kan dati. Luway-luway na subot na mabaklas kang gobyerno ang organisasyon ka mga rebelde. Nagluyan ang puwersa ka mga rebelde matapos na magadan ang mga haralangkaw na lider kan komunista ang terorista. Huli kani kumpiyansa ang Presidente ka Pilipinas na matapos ang karilibukan na ini pagabot kan taon 2028. Naglangkaw ang retail price kang karning manok ning 10 pesos kada kilo na ipinapabakal ning sagod sa 230 kada kilo. Alis sa dating 220. Sabi kan Department of Agriculture, basado sa pinakahuring monitoring kang ahensya, sa mga merkado, mabakal ang karning manok sa pakultanan ni 170 sagod 230 pesos ang kada kilo. Katakod gani. Nakagrangay man si United Broiler Raisers Association as in Philippine Egg Board Philippine Egg Board ni disparity sa pakultanan kan farm gate price as in retail price kan manok. Basado man sa monitoring kan United Broilers Raisers Association, sa farm gate price kan manok sa Luzon nasa 119 pesos kada kilo, sa Tarlac 120 pesos kada kilo, sa Batangas, Pampanga, Cavite 121 ang kada kilo. Uli kani, sabi kan Chairman Emeritus kang Obra na si Gregorio San Diego, nagdesisyon ng mga broiler farmers
Bawasan ang silang produksyon, ulit tamayo silang nagaganansya, imbes na lulugi sa nakalis na 8 bulan. Gantras tanto sinabi man ni San Diego na ang desisyon kan diin na ibali ang sugok sa relief packs kan DSWD sarong win-win solution sa tao kan sobrang supply asin panagos na pagbaba kan farmgate price. Sa iba pa detalles ka mga bareta niya tungkol dyan sa Lado Nacional, taraman subot kang grave abuse of discretion, sinugo kang Korte Suprema. Sa Digan Bayan, ibasura ang gabos na mga kasong kinakampang ni dating Department of Agriculture Secretary Arthur Yap na may koneksyon sa Priority Development Assistance Fund o PDAP scam. Basado sa desisyon kang Supreme Court Third Division, napiga ponente ni Associate Justice Jafar D. Maampao. Asina promulgate karakterikod na Abril 15, pinaborang gani ang petition for certiorari na isinangat ni Yap asipig sugo ang pagpasura sa mga kasong kinakampang kani kabalina. Ang duwang kaso ning graft sarong count ning malversation of public funds asing kasong malversation through falsification of public documents. Napagraman na sa impormasyon ay sinangat kang ombudsman sa Saligan Bayan kan 2017 Sindayap. Asi dating Misamis Occidental 1st District Congressman Marina Clarite inakusran minsan ang paggamit kan FIDAP na nagkakantidad 7.8 million pesos kan 2009 para sa sinasabing ghost projects aron kang pagbariwas ng livelihood kits sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Sabi kang Korte Suprema, nakakomitiran sa Digan Bayan ng grave abuse of discretion kan sabiyong kaning ang informasyon o formal charges na isinangat kiyap may daraning aligasyon na bastante tanganing iduudo siya sa mga kasong isinangat laban sa iya. Sabi kang Korte Suprema, ang pagpirma ni Yap sa sarong Memorandum of Agreement sa pagkutaran kan Department of Agriculture asing kang implementing agency na National Agribusiness Corporation na nagpapahiling ng partiality o kapabayaan o kaya ba nagtataon ng unwarranted benefits sa iyang mga kapwa akusado. Mientras tanto, pag-urlaya na kang House Committee on Ethics and Privileges munyanal daw kung igwa managad bastanting basehan ang reklamo laban kinating Speaker as incumbent Congressman Pantaleon Alvarez kan Davao del Norte asin kung anong kastigo ang ipapato digdi. Sinabi kan mga kongresista matapos ang pagdangog nagribo kasugma kung saan pigilan niyog ang argumento ni Alvarez asin ang nagreklamo kani sa pangilot ni Tagum City Mayor Ray Oy. Kung mapatunayan na may paninimbagon, pwedeng irekomendar kan komite ang admonition, reprimand, censure, suspension na naibanan pa sa 60 dias o expulsion laban kay Alvarez. Sinabi na marikas ang naging pagdangog ang reklamo hulita na ikipagtabangan man sa komite ang duwang lado. 5 subot ang testigong ipighampang kang kampo ni Oy asin kabaling pigpresentar ang libelous na pahayag subot kani laban sa mga kapwa-opisyal kang gobyerno asin ang subot seditious remark kani sa sarong political rally kung saan inaalok ang Armed Forces of the Philippines. Bawiyor ang suporta kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si Alvarez pigdipinsaman di dating House Majority Leader Rudy Fariñas sa nangyaring pagdangog kan komite. Sa mga ultimong bareta niya tungkol yan, bareta pa sa Lado Nacional, natipo ng mga pasayro sa Ninoy Aquino International Airport kasugma Mayo 20 matapos mag-aberiya ang software kang Air Traffic Management Center na naging rason kan halabang pagultanan kang paglupad asin pagtugpa ka mga aeroplano. Sa sarong advisory sinabit ni Civil Aviation Authority of the Philippines CAAP na ang potential problem sa software kang ATMC na diskubre sa regular monitoring kasugma alas 2 ring paghapon ginumpirmar kang CAAP na nareglar na ang problema sa software kan ATMC. Uri sa dakol ka mga nagkaaraman ang pasayro sa NAIA, sinabi kan na Manila International Airport Authority nakikipag-koordinasyon sinda sa mga airline operators tanganing imanihar ang epekto kan na sinambit ng
sitwasyon. Sinugo naman ni General Manager Eric Ines ang gabos na Telemental Manager na magbuktak ng karagdagan at tukawan asin magpautom ng contingency measures basado sa irregular operations. Manual kabalinaan pagbariwas ng malasakit kits sa huring datos alas 3 maghapon. Ang kabinugan na bilang kang apektadong pasayros suminikat sa 36 para sa domestic asin 20 man sa international. Huli kini kinaipuan kang Manila International Airport Authority na bukasan ng 24 oras ang mga runway para sa airline flight recovery operation. Minsan ang nagbigay ang air traffic control sa NAIA kang Enero 1 na naging rason kang abala sin kanselasyon kang ganakol na domestic patraman international flight na sumirikat sa 65,000 na pasayrong apektado kay do. Dagos ng pinigiran ni Bambam Tarlac Mayor Alice Go ang maribibang akusasyon laban sa iya sa sarong entrevista. Sinabi ni Mayor Go na mayo siyang pag-aram sa anuman na illegal na operasyong kampugo sa Baupo compound na sakop kan gobyerno lokal kan Bamban. Aktualmente subot lisensyado kan Philippine Games and Amusement Corporation ang Pugo, operator ni Sung Yuang Technology Incorporated na sa may nakabugtak na opisina kang pagkor sa compound kini. Yaon masubot ang pagkor tanganing antabayanan, bantayan asin i-regulate ang dalagan kanasabit ng lisensyadong Pugo operator. Ang pagkor iyo may kapasidad na mag-monitor asin magtaya, magkarkula kang anuman na illegal na online activities, asin may mayor na responsibilidad tanganing i-red flag, asin dagos ng runuto ng anuman na pagbalga sa lay, asin gibuon kriminal. Ang mga opisyal asin tauhan gani. Sabi kan alkalde, ang kahandaan kan sa iyang gobyerno asin pulisya na maghiro sa anuman na sumbong na iligal na gibo ka na sa bitang kumpanya. Mientras tanto, naghagad man ng dispensa sigo sa gabos na dahil kanil pagsimbag kan mga importanteng kaputan ka mga senador asin di ba pa dapit sa iyang pagkatao kan magkaigwaring investigasyon dapit sa Pugo operation sa sayang banwaan. Sa iba pa mga bareta niya, tungkol niya mga tugang, mga bareta pa magranay sa lado nasyonal, papalabao na kan Department of Agriculture ang ban sa importasyon ning sibuyas sa Hulyo taon 2024. Sabi kan Department of Agriculture Secretary Francisco Chuy Laurel Jr., pano na mga cold storage ka mga sibuyas nagikan sa produksyon ka mga paratanom. Paliwanag ka sekretaryo, mantenido sumot na hababa ang presyo kan sibuyas sa mga merkado kaya mayong rason takaning mag-importar ning supply. Sa monitoring man sa mga merkado, 60 sagod 70 pesos ang kada kilo kan sibuyas. Arayon din sa 140 presyo kan siya magtukaw sa DA. Sa presente, posibleng sumakat sa 370,000 metric tons ang produksyon kan nasyon sa enot na 6 na bulan kan 2024. Enot na pinagsugo kan DS Secretary ang pag-iimporta ng sibuyas sa ngunya na bulan kang Mayo para matabangan ang mga paratanom nin sibuyas. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras na kunya mga tugay, guwara kitang 2 minutos makalampas sa kalas 6 ng pag-aaga. Babalik po mga bareta sa Kakampi Network News at yan. Sa ikaduwang parte ka mga bareta niyato, ang tabianan ang mga iatod na mga bareta kan mga kakamping radyo ay dito hali dyan sa Rinconada sabay kan DWEB FM Kamsur. Sunod mga bareta hali sa KM Kakampi naman sa Partido area. Asin mga bareta ang tinipon kan BBS FM sa Naga City. Sa mga baretang amay, dili po yan sa Kakampi Network News. Ngunyan pong Bartes, May 21, 2024. Babalik kami at yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Mabalos yun. Sa detalyos kan mga barata, halidig sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo na Kakampi
mo pa, maugmang ipinagbareta ni Mayor Simbulan ang ibang mga aktibidades, partikularmente ang pagbisita sa saya ka nagkakapa ng mga representantes ka nagkakapa ng nakatukaw na senador sa Pilipinas. Ini matapos na siyan makaigawan ng pribileyo na akuon resibiyon ang representante gikan sa opisina ni Senator Mark Villar na nagpaabot ni napahayag na ang senador igwan ng intensyon na tabangan ang mga taga-Banwa na baasin apera kayan, siyaman, pinagbisita kan representante, halis sa opisina ni Senadora Risa Ontiveros na igwaman ng silang nakatuyuhan. Sigun kay Mayor Simbulan, sayang ipapaluwas ang detalles karena sabi ng mga programa na ipinag-officer kan duwang senador asin ang posibleng mga kalifikasyones kan mga magiging beneficiaries kani. Kaya man siya nagpapasalamat na sa administrasyon katuwang ang mga ililong senador kan nasyon ang panagos na nagtatarabangan sa pagtaon ni mga programa sa proyekto para sa mga konstituentes sa enterong Banwa na ba. Ninhulis na nasabi ng development, tinawan doon ni Mayor Simbulan na sa komitido na panagos na magtrabaho para man sa ikakaray kan mga taga-Banwaan na nabwa. DWEBFM Radyo Rinconada Kampibo Network News. Mientras tanto, naging makulor ang ginibang flag raising ceremony ng kasudmakan lokal na gobyerno kan siyudad ni Iriga matapos sa digdi isilibrar ang mga nakuang Victoria kapangganahan kan siyudad ni Iriga sa manlailan mga events, partikularmente bakusan ng digdi sa probinsya ng Camarines Sur, kundi sa enterong Kabikulan. Durante kan ginibang flag raising ceremony ng kasudma, ang Arriba Iriga Amazing Twirlers ang bali ipinahiling sa mga empleyado kan lokal na gobyerno kan siyudad ni Iriga ang sarong special performance na ipinahiling ang sendang championship winning routine sa first regional gay majors competition na ginibo sa siyudad din Naga kanang sa Mayo 11, 2024. Isiriman ang sendang naging maray na performance kay Banan ang sendang iba pan mga ginig, partikularmente ang pagsungkit kan prestiyosong titulo asin awards bilang Best in Street Parade ang nagdara nin onra asin pagbisto sa siyudad ng Iriga. Kasabay man kani ang pag-umaw sa Iriga City Negosyo Center na nakasungkit man nin multiple awards sa closing program kan Feria de Camarines Fit Muebles na ginibo sa Atrium Robinsons Naga kan Mayo 19, 2024. An exceptional efforts kana sabi ng grupo ang pinagbisto sa pagtawag sa mga ininin plaques of recognition para man sa Puesto Grandioso o Best Booth Setup, Venta Arriba o Top Selling Booth, asin Nuevo Favorito o Social Media Favorite, asin ini liwat na minapatunay kan commitment kan siyudad ni Iriga partikularmente sa inapod na entrepreneurship asin economic development. Pinasalamatan ng kasudma ang Office of the City Assessor sa liderato ni Edwin Albino na yung nag-sponsor kan flag raising ceremony kasudma sa City Hall. DWEBFM Radyo Rinconada Kampibo Network News. Yan tabi yun ng mga bareta halidig sa DWB Kamsur. Ini ang saritsa na si Benno de Sena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you very pagkalit dyan sa Rinconada. Isunod dyan itong mga bareta halima sa partido sa pahikan KM Kakampi Partido. Kaya barata naman si Rene Orellosa, Partido. KM Partido Kakampibo Network News. Mabalot sa kakamping June o yung mga baratang ikandigdi sa KM Kakampi Partido. Mayo pangkon mga formasyon na pinapaluwas si Vice Alcalde Marcelo Siloy Aragdon kang Garcho Torena Camarines Sur. Kapit sa nagalisngaw na barata na hindi nagdakit na sa Team 1 Kamsur. Hasit padalagan sa masunod na eleksyon sa taon 2025 bilang running mate ni Alcalde Leda Simando San Luis. Enot naman naggaluwas ang bareta na si Vice Alcalde Aragdon. Ang parating nailing na kaulay o kaibanan ang mga bistadong lideres kan Team 1 Kamsur sa Banwaan ka na Garcho Torena. Asin parating napapag-urulayan ang mapadapit sa pagdakit kanining partido politikal. Asin dagos ng bayanan si dating Alcalde Nelson Besa. Igwa kayang nagdaluwas na report na si Aragdon ang kumbinsido sa liderato ni Alcalde sa San Luis. Urog na kan ilansar kaniyang serbisyo karaban ng katuyuhan. Iyo ang iranian mga serbisyo kalokal na gobyerno sa mga barangay. Dugang pang nakapagpatubod kay Vice Alcalde Aragdon, iyo ang mayong utangot na pagdara ng libreng serbisyo asin na pagtaunin ayuda sa mga residentes kan Banwanin Garcho Torena kan gobyerno provincial kan Camarines Sur na pinapamayuhan ni Gobernador Luigi Villafuerte.
KM Partido, kakampi mo. Network News. Sa iba pa na barata banwaan nila Lagunoy, Camarines Sur, igwanin na maabot sa 40 na mga resipiente kan ipinagbariwas na mga padyakan gobyerno provincial kan Camarines Sur. Ni Loriana sa detalyas kan barata. Maabot sa 40 mga resipiente kan padyak sa banwaan nila kung Camarines katapunan sa proyekto sa programa ng gobyerno provincial sa liderato ni Governor Luigi Villaparte asinman kan mga kongresista o aron nila Congressman Elry Villaparte, Congressman Mix Villaparte, Congressman Horibata asinman Bicol Saro Patelis Paraman sa mga magkakanigong resipyente kang probinsya. Magirunduman kaya nakaaging simana maabot sa 1,013 mga bagong disenyo asinman bakong ordinaryong units ng mga padyak o pangkaid ng mga padyak ang pinagpanao kan sinabit ng mga opisyalis ng probinsya sa mga resipyente sa enterong probinsya ng Camarines Sur. Sa banwaan ni Lagunoy, formal naman na pinag-turnover mismo ni punong barangay Bebot Muna sa mga resipyente ang sinabit ng mga padyak kung saan ini man kabidugan na 40 mga resipyente gikan sa mandailan ng mga barangay kan na sinabit ng banwaan ni Lagunoy. Pagkatapos kanaon ang bitan ng formal na turnover, naglibot pa man ang mga ini sa mga mayor ng tirampokan sinabit ng banwaan. Mientras tanto, sigong tipo ng barangay Bibot Muna na ugma siya, ninulit na dakula ang magiging tabang kaini sa lambang pamilya o pagbuhay kan lambang pamilya sinman sa sinabit ng mga resipente. Huli ta mayo na sindang iisipon, mayo sindang babayadan nin na bulan-bulan o pag tataonin na ingreso sa may sa dirin ninulit sa dirin na mismo ninda ang sinabit ng mga padyaka. Katakot siya paman kani liwat na pinsalamatan ni punong barangay Bibot Muna ang gobyerno provincial sa liderato ni Governor Luigi Villaparte Siriman ang mga kongresista kang timuang kamzol sa panginot man ni Congressman Elry Villaparte huli man kang padagos-dagos asinman na suporta pati naman mga proyektong pigdadara sa banwaan ni Lagunoy, Camarines Sur ug nasa sa iyang mga kahimanwa. Dagdag na balita sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Niloriana. KM Partido, kakampi mo. Network News. Tauna na maritime procession sa ika-243 na Paris sa Fiesta. Matriumpong ginibo naman sa Manuan kan Tinamba, Camarines Sur. Dads Prado sa detalyas kan barata. Naging matrayumpuan ginibo nga tanan na maritime procession kan kung saan ini parte kan celebration kan ika-243 na Paris sa Fiesta para sa kamawang ki Senior San Pascual Bailon na patrong kan Manuan ng Tinamba. Ang maritime position na para kay Senior San Pascual Bailon, minapoon sa dalhugan sa barangay San Isidro asin sulimning pinagapoposisyon sa kadagatan kaibahan ang limay ni Inang Birhen de Piña Francia, pasiring Salvacion Poblacion, dagangan minadiretso sa parokya ni San Pascual Bailon. Ang lokal na gobyerno kan Tinambat sa pamamayo ni Mayor Roel Biyusotoy, nakisumaro sa Salvacion kan kapistahan kan Bahuan Tinambak, sa kaamawang kan tinabit ng santo. Naglauman na LGU Tinambak na sa pagikan selebrasyon, mas maging pusog. Ana pagtubod sa mga Diyos kan mga namamanwaan sa banwaan kan Tinambak Camarines Sur. Dagdag na balita sa lado lokal para sa Kakampi Network News, Dad sa Prado, kakampi mo. KM Partido, kakampi mo. Network. Sa ultimong barata, panagos-dagos na pinagilibot kan bagong amigo kan partido na si Marco Gumabaw ang mga banwaan digdi sa partido area. Bitbit ang ayuda para sa mga residentes kan mga barangay na sa iyang pinagbibisita. Kasudma ang sikat na aktor kay banan ng Timuan Partido ang pinagbibisita ang nagkapiran mga barangay sa Banuan kan na si Ruma Camarines Sur sa tao kan sa tao kan implementasyon kan na food assistance program kan gobyerno provincial kan Camarines Sur. Susog sa report ang 10 Banuan kan partido area na bisita na ni Marco Gumabaw. Asin pang ultimo digdi ang Banuan kan na si Ruma Camarines Sur. Enot naman na pabareta ni si Gumabaw ang madalagan bilang kongresista kan 4 distrito kan Camarines Sur sa 2025 midterm election. Parati man na nailing sa pagbibisita ni Gumabaw sa mga lugar sa partido si Vice Alcalde Biyong Panuelos kan San Jose Camarines Sur na napapabareta sinigwana nga ning konfirmasyon na madalagan bilang bukal kan na sinambit ng distrito kana Camarines Sur. KM Partido, kakampi mo. Network News. Yan tabi paling June ang katripunan kan mga bareta. Gikanigdi sa KM Kakampi Partido. Ang sendong para bareta, Rene Orellosa, Mabalos, and good morning. News, kakampi. Network News.
Alas 6:19 ang oras kunyan. Panagos kita sa mga bareta halis sa mga kakamping radyo. Uya na mga bareta haliman sa BBS FM sa Naga City. Kay Barton naman si Junel Cuba. BBS. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Salamat tabi kakamping June na uyaman ng mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Sa satuyang mga barata sa lado lokal, liwat na pinagpagirubdom kan Philippine National Police o PNP Regional Director Brigadier General Andrew Dizon sa mga pulis sa laog kan probinsya kan Camarines Sur asin man siyudad Canaga an sa inda mga obligasyon bilang mga pulis asin na protektor kan mga sibilyan serigman an pagmantener kan bulos kan pasi orden para man sa sinasabing matrangkilong komunidad ana pagirumdum ni RD Dizon na ginibo matapos na niya ana magabisita sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur asin na magsungko sa bagong tukaw na arsobispo kan na Caceres pinagapayag kan na nasambit na nga opisyal sa iyang pakikipag-ulay sa mga miyembros kan na PNP digdi sa laog mismo kan na probinsya kan Camarines Sur sa iyang pagbisita nasubuot digdi sa Bicol an pulis maigos bawal an pulis na ugakon dapat marhay ang serbisyo sa tao maski anong aldaw dawa weekend anda pulis an kinakaipuan subuot bantayan an mga namamanwaan minsan lang kitang tawanin pagkakataon na magsulot nin uniforme asin kinakaipuan napakarayunta ang serbisyo sa tao an bagay na ni iyo mismo an minsay kanasambit ng Regional Director kan PNP sa iyang pagbisita sa parte mismo kan na probinsya kan Camarines Sur asin siyudad Canaga mantang sinasabi kaniya na kinakaipuan pang magigus ang mga miyembros kan pulis sa Naga asin Camarines Sur sa kampanya dapit man sa illegal na droga asin siguraduhon na maiimplementar ninda ang pagiging drug cleared kan mga barangay na sa indang nasasakupan sa mga kampanya kaya sa droga lalong-lalo na sa mga cleared barangay sinasabi na igwapa sana nin 14 barangay sa laog kan siyudad kan Naga sa 27 sakop na barangay kani ang sinasabing deklarado na drug cleared sa kampanya kontra sa illegal na droga. Sa iba pang detalles kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal pigkumpirmar ngunyan kana opisina kana Bureau of Aquatic Resources BIFAR sa Kabikulan anda San Miguel Bay iyo subuot anda pinakadakol na species o klase ni na sira digdi sa laog kan Bicol Region na makukuha sana sa parte mismo kan kadagatan na sakop kan na San Miguel Bay. Bako lang subuot mga ordinaryong mga sira ana nakukuha dyan kundi ini ana pinakadakol na mga pinagaapod na tributary na pinagaagian kan mga nagkakaigwanin na mga sira gikan mismo sa parte kan salug pasiring sa kadagatan na nasakop kan na San Miguel Bay. Pighagad man kanda BIFAR sa lokal na gobyerno anda tabang dapit man sa kampanya kani pinagpapangalan na pagkakaigwa kan pagdakupa nin sira na kung sain ini nakakaapekto sa ibang mga species sa laog kan na kadagatan kan na San Miguel Bay. Mayaman subuot sa manlaylay ng mga species nin sira ana nasambit ng kadagatan kaya kinakaipuan sana na ang mga alkalde asin mad ada municipal agricultural officer kana sinambit ng mga banwaan ang dapat ipreserbar ana mga species na nakukuha sa parte mismo kan na San Miguel Bay. Tinawan doon kani sa pakikipag-ulay kan BBS News na kinakaipuan dapat na i-regulate asin na proteran anasambit ng mga sira na makukuha sa San Miguel Bay sa paagi kan na paggamit kan na tamang mga ekipay o pandakop nin sira kan mga parasira sa sinambit na mga banwaan na sakop kan San Miguel Bay.
Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyad sa ladua lokal. Pagiging hugakon kan mga pulis mantang nasa serbisyo, dakulang epekto sa komunidad. Segunda sa pulis kapitan Boyet Padere sa detalye. Nagtutubo din si Police Captain Richilda Matias ang Chief of Police kan Bumbun Municipal Police Station na dakulang epekto sa komunidad kung ansarong pulis an hugakon mantang sinda nasa serbisyo. Sigun kay Matias, nabako lang seguridad kan komunidad ang sinisiguro ninda magin ang tiwala ka mga tao piglilikayan nindang mawara. Dakulang bagay subot ang tiwala huli sa ini ang nagsisilbing pundasyon para magkaigwaning pagkasararo asin tuninong ansarong lugar. Sinabi pa kan opisyal na pwedeng ang personal na problema kan mga pulis ansaro sa mga rason kung ano ta may mga pagkakataon na naghihinugak ang mga ini. Kaya dapat regular subot ang pagkipag-ulay sa mga ini kan sa ilang mga opisyal. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. DOH Bicol pig-inkaminar na publiko magpasayrarom sa libreng HIV testing. Report ni Daryl Banyas. Pig-inkaminar kan DOH Bicol ang publiko na magsayrarom sa libreng HIV testing na pig-aalokan mga health centers as in man hospitals. Sigon kay DOH Bicol OIC Assistant Regional Director Dr. Rosa Maria Rimpilio, libre as in confidential and HIV testing na inaalok sa mga rural health units as in man DOH hospitals. Inisubuot, paagi para sa amay na pagdiskubre as in tuldukan ang stigma as in diskriminasyon katakod sa paglaban sa sinambit ng helang. Sa datos kan DOH Bicol, nag-abot sa 2,500 na kaso kan HIV na i-record sa Rion Bicol pon kan taon 1984 sagod kan taon 2023. Sexual contact o pakikipag-sex ang nangingenot na rason sa pag-ulakit kan HIV. Kabali man sa mode of transmission, ang pag-ulakit kan virus hali sa ina. Kung kaya pig-asigurar kan ahensya ang pagtaunin accessible healthcare services, partikular na sa pagkakaigwanin dakol na testing centers, as in pagtaunin mga condoms. Siring man ang pagtulod kan diretso kan mga individual na nabubuhay as in apektado kan HIV. Arog man kaini ang pangapudan kan Gentleman Bicol for Sexual and Reproductive Health and Rights Incorporated as in iba pang organisasyon na nagtutulod kan paglaban sa stigma, siring man diskriminasyon sa komunidad kan HIV AIDS. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. City Director Rebellion na kana Naga City Police Office pinasalamatan ang LTO Bicol sa paggabisto bilang partner sa sinambit ng ahensya. Sa report ni Oka Isminda. Pinasalamatan ni City Director Erwin Rebellion ang LTO bilang pagmidpid sa sindang opisina na kapartner kan nasambitan ng ahensya na konsayin ka nakaging aldaw inian pinagtananin UNRWA ang bilang kapartner sa pag-implementar ka na batas sa trapiko sa syudad asin na pagpawasubot ka na mga traffic o pag-aksidente na matapos na mag-implementar kan one time big time igdi sa syudad kan Naga. Pasalamat po sa other agency involved, LTO. Okay, LTO, yung PSO, yung High Patrol. Kasi if not for them, siguro weekend din ang operation namin. Kaya kita na-awardan because of their yung usual cooperation. So, kung tutuusin in one operation, kung kami lang po, hindi kami ina-aid ng PSO, di ba? Hindi kami na-aid ng High Patrol, di ba? So parang weekend kami. Besides, ang LTO, mayroon silang TOP. Pag medyo mabigat ang violation, pwede natin i-cite ng temporary operators permit. But pag magagaan na violation, pwede na ang citation ticket. So, very timely na na-shoot mo yung question na yan. Just last week na bigyan kita ng award. Road safety. Pakiulit ako, road safety.
Partiyan ka naging pahayag ni City Director Erwin Rebellion sa pagatubang sa mga taga-Bitya. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmeda, Basta Bareta, Sigurado. BBS, Basta Bareta, Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, and social pension kan mga sulu na mga parent sa laog kan siyudad Kanaga nagahagad na ibali na sa tauna na pundo kan siyudad Kanaga anda sa indang pensyon anda 1,000 pesos na kada bulan na social pension para man sa sulu parent sa laog kan siyudad Kanaga pinagahagad ng maibali sa lokal na gobyerno kan siyudad Kanaga sa 2025 budget kan Expanded Solo Parents Welfare Act pinagpahayag kanda saro sa mga opisyal kan siyudad Kanaga sa paagi ni City Administrator Elmer Baldimoro daidagabos na mga solo parent kwalipikado basado subuot sa Akta Republika anda mga tios na mga magurang an pwedeng tawanan kanda sinambit ng pensyon siring man in kaso da kaya subuot daikaya kan lokal na gobyerno kan siyudad Kanaga anda 1,000 pisong pensyon pwede pa da ining babaan sabi kan na opisyal imbis na lang kawanda lugod anda pensyon kan mga solo parent bababaan pa sabi ni Baldimoro anda City Administrator kan siyudad Kanaga anda pensyon o anda 1,000 pensyon para mada sa parte mismo kan mga solo parent daipa itinatao kan lokal na gobyerno kan siyudad Kanaga sa mga benepisyaryo kani magigirumduman na si Congressman Elre Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte, asin mad si Bicol Saro Party List Representative Yamso anda iyo anda nagpadrino kana nasambit ng Akta Republika mapadapit manda sa expanded kanda solo parents welfare act tanganing ana narirecibinda na 500 pesos bulanada inigibuna nga 1,000 peso para mada sa ikakadagdaga na benepisyo kan mga solo parent alaga diyan da ipatinatao kan lokal na gobyerno kan siyudad Kanaga sagud ngunyan. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, pigkumpirmar ni Lieutenant Colonel Chester Pumar kanda PCR sa laog kan siyudad Kanaga na mayo man ni nakakaabot sa sindang opisina na reklamo anibang mga pulisa sa laog kan siyudad Kanaga kontra sa liderato ni City Director Colonel Erwin Rebellion kung igwaman subuot na pwede na mga horing-uding pwede nga ini nababaguan sa naman subuot kan mga order asin mga programa na ipinagpapasunod kan liderato kan Philippine National Police. Alagad malinaw manda na ini pinagsusunod kan mga pulis digdi sa laog kan siyudad Kanaga an anuman na klase nin kasuguan na nagigikan kay Colonel Rebellion. Natural lang subuot sigun kay Chester Pumar na igwanin na mga pagbabagong pigtutulod asin mga programa pag minaabot an sarong bagong opisyal pigga tawan doon kaniya na nahihiling subuot anda karahayan asin manda anda mga bagong programa na itinutulod kan na liderato kan PNP Sanaga na magayon ana naging resulta orog nangunyan na ada mga piga sa sabing yaon sa tinampo ang gabos na mga miyembros kan na PNP. Ini ang nagdaraman subuot kanda pagbaba kan crime rate ngunyan sa laog kan siyudad Kanaga. Yan tabi kakamping June ang mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa kakampi mo Network News, Jonel Cuba, Basta Barata, Sigurado. BBS, Basta Bareta, Sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Junel. Halik dyan sa BBS FM Naga. Alas 6:34 at yan, babalik kita para sa mga ultimong bareta digdiyan sa Ini
ang Kakampi Network News. Network News. Sa probinsya kada Camarines Sur, kunsain ang paglangkaw kang bilang ka mga kaso ning kasulo. Linuliman kang grabing init kang panahon dara kang El Nino phenomenon. Kunsain kadaklan sa nairistro mga grass fire sa man ibang lugar. Kabali sa may mga nairisong dakulang kasuloan Iriga City, kunsain na ang parte kan Mount Asog na sakop ang nagkaperang barangay kan Iriga City asin Buhi Camarines Sur ang nasulo na nadeterminan na huli kang pagkakaingin. Mientras tanto, 12 kasuluman ang nairisto dyan sa Banuang Kampili Camarines Sur asin na 7 sa Banuaan kada Bula Camarines Sur. Kasunod gani, liwat nagpapagirumdum ang Bureau of Fire Protection na iwasan giraray ang pagbungkaras ng kasulo. Kabali dyan ang pag-apuning apos ng sigarilyo sa mga alang na dahon na parating pigtutubo na kausa ka mga maiwasan na grass fire na nagbubungkara sa man iba-ibang parte kang probinsya, lalo na sa mga kabukidan asin mga bakanting lote. Mientras tanto mga tugang, bayo ng planong bawion pa ka mayuri ang kapitan sa Siyudad Ganaga ang silang pigkomiter na suporta sa negosyanteng si Nonoy Maganto na planong kumandidato bilang kongresista kan Tercer Distrito kang Camarines Sur, dawa pa si Alcalde de Soligacion at makalaban sa sinambit ng posisyon pag-abot kang eleksyon. Sigun sa mga kapitan, enot na kaya nagkomiter si Daki Magtuto sa labang kani sa pagkakongresista asin siligasyon ang senda para piga komiter na susuportaran bilang alkalde sa eleksyon kani sa Siyudad Ganaga. Alagad huli ka nagbabago mga plano sa politika sa Siyudad Ganaga. Kabali na posibleng pagkandidato ba delegasyon bilang kongresista imbes sa pagre-eleksyon bilang alkalde kan Naga para iwasan na makabanggaan si dating Vice Presidente Leni Robredo na posibleng kumandidato bilang mayor kan Naga pag-abot kang eleksyon. Sabi ka mga kapitan, komitido sila kay Magtuto, ninulit na halina naghiro sa planong paglaban bilang kongresista asin dahininda pwedeng bawion para kiligasyon sa kaparehong posisyon na dalaganan. Bukod sabiyon, komitido sila kiligasyon kung mayor ang lalabanan, alagad kung kongresista, iba na subot na urulay. Napagaraman na may 16 na punong barangay sa Siyudad Ganaga ang nagkomiter ng suporta sa laban ni Magtuto. Sa iba pang detalles ka mga bareta sa lado lokal, ginatos manggiraray ng mga motorista ang paragos na natitikitan sa mga piglalansar na one-time big-time operation sa liderato kan Philippine National Police sa katabang aniba pang enforcement agency sa Siyudad Ganaga. Sa pinakahuring piglansar na one-time big-time operation, abot sa 113 ang natawaling citation tickets, mentras tantong 30 man ang napaluwasan ng TOP o Temporary Operators Permit. Kabali dyan ang mga motorsiklong na-impound asin na baklasan ng plate number asin na nabawian ng lisensya hulikan manabebang violasyon. Si Police Colonel Erwin Rebellion, City Director kan Philippine National Police sa Siyudad Ganaga, inot naman nagpayag na sagud siya ang Director kan PNP sa Naga dahil mapundo ang sinambit ng one-time big-time operation. Sagud dahil naubos ang mga nagbabalga lalo na sa traffic violation asin pagmaniho ng mga bihikulo na nairehistrado asin pagmaniho na mayong lisensya. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Bareta sa ruwas kang Pilipinas, piganusyar ni Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei o Khamenei kang Iran ang pagkukurusinda ng 5 aldaw na days of mourning matapos ang pagkaganan kan sa ilang presidente na si Ibrahim Raisi. Nagadan si Raisi kang bubinagsak ang piglulunada na helicopter sa bukid na parte kan northwestern Iran kay balan si Foreign Minister Hossein Amir Abdullahian. Itilaan man sa maabot na Hunyo 28 ang eleksyon para sa magpili ng bagong presidente. Temporaryong ibinugtak si Vice President Mohamed Mokbir para mamahala kang gobyerno, mentras na ibinugtak man kang gabinete
na si Iran Deputy Foreign Minister Ali Bagheri Kani bilang acting foreign minister. Nagbabot naman ng pakinubamay ang kadakol na nasyon matapos maaraman ang pagkagadan kang presidente kan Iran. Sa baretang sports, duwang aldaw pa si Meralco coach Luigi Trillo bago maglatag ni bagong game plan laban sa Barangay Ginebra sa endang season 48 PBA Philippine Cup Semi-Final Series. Pigtab na kang Bolts ang sa best of 7 showdown kan Jinking sa 1-1 matapos agawon ang 103-91 na kapangalan sa Game 2 kan nagtalikod na Domingo. Halis na nainot na 88-92 kadaugan sa Game 1. Aminado si Trillo, dipisil. Baduhan ang tropa ni two-time PBA Grand Slam champion mentor Tim Con sa sarong serye. Pag-aragawang kaberal ko asin Ginebra ang 2-1 bintay sa serye sa Game 3. Nagibun duman sa Dasmariñas Arena sa Cavite. Yan ang mga bareta sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga baretang sinunang tabayalang ujampung aldaw na Martes, Mayo 21 taon 2024. Live kita na hinanyog sa 99.9 DWEB FM Kamsur sa Rinconada, sa 99.3 KM Kakampi naman sa Partido, asin man sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Naantabayan naman kita sa FB Live sa pahigan mga accounts sa social media kan mga Kakamping Radio. Alis sa studio kan Kakampi Kamsur sa Naga City kay barang ko si Iban Bulawan sa Dado Teknikal. Ako po si Jun Bernas. Mabaros na marika sa pagkatabay sagkun sa masunod niya itong pag-inibanan para sa mga baretang amay. Maantabayan ang sarabay sa mga Kakamping Radio. Ini ang Kakampi Network News. Network News. PBS. PBS.